We're back here in Ask Theo. Now, this is a deeper, it's encompassing, it's about life. Wow. Kasi may nagtanong, what is the joy of life kung nagsimula akong helpless bilang sanggol? I struggle throughout my life to survive, to raise kids. And I will end up in this struggling life being weak, old, and I will die anyway. So sinabi niya, what? Bakit? Para saan? Yun ang tanong, ang lalim. Pwede naman masagot yata. Oo. Kahit Parang, maganda. what's this life for? It's futile. Yeah. Yun ang ibig sabihin ng futility of life. Oo. Pag hindi mo nakita yung connect ng life with the resurrection. Correct. Kasi unless a grain of wheat falls to the earth and dies. And ang pagkasabi mo, itong tao to palagi namamatay. In a way, In a way, di ba? Palaging siyang parang struggling, siya, coping. parang siya yung dehado. And yet, meron siyang nabuhay na ibang pamilya, na ibang anak. Naitayo niya. Meron nakapag-aral dahil sa kanya. Pero ang problema niya ngayon, tatanda ako. Dahil mararamdaman ko yung mga sakit, sinstruggle ko, tapos mamamatay ako. Yeah. Mahirapan ulit ako. Kaya nga, in that sense, no? Unless we see beyond this world, sabi nga na, it's a world of drudgery. Ang sabi nga dyan ni Jean-Paul Sartre, a philosopher, it's absurd. That's true. Kasi tinanggal niya yung fact na there's life after death, which is evident even in this life. Kasi the grain of wheat falls to the earth, dies, but bears fruit. And so that's the truth about the rhythm and the laws of nature. Things die and things somehow regrow and blossoms, diba? I mean, if there is no death, we will be full of butterflies. We cannot talk to each other. We could be full of mosquitoes and we're full of di ba? So, isipin mo lang yung peste, hindi na mamatay, di ba? Di ba? Pati ang tao. Di ba? Part ng buhay yun na, alam niyo po, yun ang mahalaga dun Basic question dyan, why am I weak? Why is it that God made me, kung meron kong Diyos, pero ba't ako ginawang mahina? Di ba? And na-feel ko yan kasi mahina ako sa abilities, mahina ako sa let's say, pinagsimulang pera, mahina ako sa ginto, mahina ako. Just imagine kung ako'y araw-araw na lang nangangalakal sa junk. Oo. At walang ibang araw kundi ito, di ba? Well, sabihin ko po sa inyo, ang aking isang paraan sa buhay ay, siyempre, I'm secluded, professor ako dito, and all of that. Pero pag minsan na labas. Army Navy ako nung minsan, di ba? Pag nakita ko ng dito ko natuwa kasi ang damit niya angkas, pero kumukuha siya ng pagkain. Dati siyang angkas, wala naman siya mabayad para sa Grab na damit. So ginagamit niya, part-time niya, Grab food. Pero hindi siya Grab, pero angkas siya. So sabi ko, magkano ba ang pag ikaw ay nagtrabaho ng ganyan na sabi niya, Father, part-time lang to. Pero pag kinarir ko to, ano yung sabi ng karir? Mga 16 hours. Mga nakakapagod yun. 6 to 10. 6 ng umaga hanggang alas 10. Alam niyo magkano? Per day? 1,600 pesos. Ang liit na. 100 pesos per hour. O, nabigla ka. Ang liit. 300 sa ganun pa gasolina. Oo. Boundary pa. Wala naman sila. Hindi, wala silang boundary. Wala boundary. Kanila ito Pero yun ang masakit, di ba? 300. Tapos ulan. Araw. Init. Araw. 1-3. Oo. Pero 16 hours yan. Grabe. Pag hindi mo yung kinarir, sabi niya, Father, malaki na dyan ang 900 o 700, di ba? So, parang gano'n, yung just imagine yun ang ginagawa mo araw-araw. Kasi, exactly, araw-araw. Sabi ko, bakit mo pinapagpatuloy? Padre, meron akong pamilya, may mga anak ako. Of course. Dapat sila makapag-aral. Sabi ko, ang galing niyo po. Nakakatuwa po kayo. May purpose. Pag-uusapan ko po kayo. Oo, may purpose. Kasi, nakita ko na
yung pagod at hirap, hindi mo sinabi kagad sa akin. Ang naging dahilan mo, sa kabila ng pagod at hirap, ay nakatulong ka, nakabuo ka ng pamilya. Ganon din. So, itong lolong to, pag nagkaroon siya ng ganitong life drudgery, na talagang totoo, di ba? At mapag-iwanan ka ng mga anak mo eh. Of course. Maging mayaman ka, mahirap ka eh, no? Siguro din natin makikita na gawin sana ng mamang ito, lumabas ka. Ang daming opportunities makapagkilala sa ibang tao, makahalubilo. You are Para never alone. hindi ka isolated. You are never alone. Hindi ka lang isolated at maawa ka sa sarili mo. Kasi sa totoo lang, marami pang ibang nakakaawa kaysa sa'yo. And in fact, ang tanong doon is that, sabi nga nila, ang mga elderly may wisdom of age. And because of the wisdom, they have something to offer. They have something to give. Alam mo, ang galing-galing nga ng ng komersyo. Pag May, second Sunday, Mother's Day. Pag June, siya? Father's Day, third Sunday. Third Sunday. Pag July, fourth Sunday. Grandfather's Day. Tala mo, kinumersyo. Di ba? Merong Grandparents Day. Pero first time mo isipin na lahat ng mundo ngayon, may ganun. Sineselebrate ang matanda. Na dati wala. Hanggang Mother's Day lang siguro. Nadagdagan ng Father's Day. Pero the fact na may grandparents, kasi maraming matatanda na isolate. Totoo yun. Naiiwan mag-isa. Naiiwan talaga. Kasi lumaki na, may pamilya na. Tsaka wala sa daloy ng buhay na nila eh. Saka hindi na sila napag-iwanan eh. Hindi na sila pwedeng biglang mag-outing. Ako, sabihin ko sa inyo pag pumunta ako sa McDonald's, hindi ko kayang ganon, yung to order that way. Ewan ko. Parang blankado. May challenge na sa skill. Kaya sabi ko sana, senior citizen po ako, pwede bang diretso na lang doon? Oo nga. Pero I mean to say, yung normal ordering. You can imagine na ang laki ng hurdle ba sa akin? Diyan lang? Of course. Hurdle na sa akin yun? Ano pa kaya yung mapag-iwanan ka ng teknolohiya, ng bilis, ng information, at wala ka, hindi mo alam? Di ba? Saka, naiwanan ka ng lakas. Yes. Siyempre, pa-deteriorate ka na nun. So, tama po ang complaint, tama po ang daing. Yung tanong niya, pakinggan po natin talaga. At sana magmasid tayo. Maraming ganyan sa ating kapaligiran ngayon. At maganda po itong ginagawa natin. So, ano sagot ng Diyos doon? Bakit nandyan pa sila? Oo, correct. Di ba? Correct. Kasi kung gusto nyo, itong maman to, sabihin mo sa akin, sabi ng pangalan mo, sabihin ko, Daddy, sabihin mo sa Diyos, pakikuha na lang itong tao to, di ba? Pero ang akin is very, sabihin nga natin, pragmatic at very functional. Utilitarian ang tawag din Hindi naman utility ang tao, hindi siya commodity eh. Ang laki ng kanyang wisdom sa loob na sabihin natin, kung makuha ko lang, kaya ngayon po. Ayan itong lolon to. Tell your stories. Maghanap ka lang ng isang apo. Actually. Pag-usapan nyo lang ang storya mo ng buhay. Kaya may mga kwento ni Lola Basyang. Correct. Kasi ang storyang ito, kahit isa lang, could spell the difference in a family. Diba? Saka meron sila ibang perspective when they tell a story. Kasi buhay na hindi na nila. May lalim at wisdom na. Wisdom, I think, is the term. And the fact that... At alam nila yung meaning of it. And the fact that nagtatanong sila. Di ba? Ano ba after this? Correct, diba? Correct. Kasi may narinig po ako mayaman eh. Super yaman. Na uwi sa wheelchair. Ang sabi niya ito lang ba yun? Okay, parang for what? For this? Diba? Everybody has that question. But thanks be to God, we recognize that we are weak. Because the honest truth is we are weak even if we are strong. Kahit ako ngayon nagsasalita, bakit hindi ba ako may one day magkaroon dementia? May kilala po ako, sabi niya, ang lola ko, maayos na nagpunta ng simbahan, pagbalik sabi niya may gera daw. Diba? Kinaya mo? Tama. Pag ikot niya gano'n, biglang nagkaroon. Ganun lang kabigla. Wala lang. Bakit di mo intindihan? In spite of this futility of life, there's joy in every day that you gather, maybe of course from God and from others. Yeah. That's the magic of life. You can receive it and embrace it.
Embrace it, but your joy will become when you also could give it. Oo. Meron ka natanggap, Tama. and you have something to give. To give, to offer. Kahit anong liit. Kahit oras lang. Saka mas malalim ang joy than being happy. Yeah. Correct. Diba? And I see that in... Di ba yun ang Jesus first, others second, yourself last. Oh, yun. Kasi yung happiness fleeting, pero the joy is something deeper. Nakuha ko yan sa isang module eh. Inner joy. Oo, yung joy, didefine niya mas better than happiness. Galing sa loob mo kasi... yung one of the modules we attended. Kasi buhay ang galing sa loob. Oo, like the joy of just seeing my son playing. Hindi na yung happy ako dahil ang dahil ng pera. It's deeper. So, masarap pong mabuhay kahit actually, may hirap sa buhay. It's a matter of how you look at it and how you welcome God in these struggles. And hopefully itong Ask Tio could refer to those people that are struggling in these questions. And samahan natin din sila. Yes. In their weak stage. Correct. Salamat po. So keep on asking Tio, subscribe, like, and life, there's joy in life no matter how hard it is. We'll be back.